Magsisimula na ang campaign ng Gilas para sa FIBA Asia Cup versus Taiwan, August 6, 2 AM. Since 2009 kapag FIBA tournament, 2 beses pa lang tinatalo ng Taiwan yung Pilipinas. Yung pinakahuli, February 2025. So andun yung Brandon Gilbeck at si Muhammad Al-Bashir na binigyan ng rare exception para maging local player ang Taiwan dahil di umano lumaki at nag-aral siya sa Taiwan before 16 years old. May 2 frontrunner pa yung Taiwan na baka magkamali pa ako ng bigkas dito, yung Hinton Brothers, si Robert at si Adam. Parehong Division 1 player, parehas din ang height, pero sa dalawa na yan, yung Robert Hinton yung may karakas talaga dahil naglalaro sa Harvard para sa Division 1 at nag-average pa noon ng 14 points, 4 rebounds, 1 assist at 1 steal per game. Siya din yung player na laging kasama sa lineup ng Taiwan kapag Jones Cup at nakakalaban ng SGA. Last time, nagkaroon siya ng average na 13 points at 3 rebounds. Naging member pa ng all-tournament team. Based nga kay Coach Tim Cone, hindi tsamba yung panalo ng Taiwan last game versus Gilas. Hindi nila pwedeng basta-bastahin. Dahil yung Jones Cup, dominado talaga ng Taiwan yun bago tinalo ng SGA na puro import. Healthy na rin si Calvin Optana at si Junmar kasi nga merong mga injuries yun papasok ng FIBA Asia Cup at wala din sa Taiwan yung isa sa mga shooter nila. After kasi makalaban ng Gilas yung Taiwan, wala pang 24 hours, nasa 18 or 19 hours lang makakatapat nila agad yung New Zealand. Ito yung init na init bumawi din nabash ba naman na matindi yung isang player nila. Base kasi Coach Tim Cone, crucial yung first game nila dahil mas talented ngayon at mas lumakas yung lineup nitong Taiwan kumpara ng mga nakaraang taon. Kahit makalusot sila doon dahil nga meron din Justin Brownlee, ang Gilas, may susunod naman na New Zealand. Kung medyo bata-bata pa to si Justin Brownlee, marami pa talagang pahirapan national team to Lalo na tumaas pa ang ranking. Ang goal din ni Coach Tim Cone, manalo ng gold medal sa FIBA Asia Cup dahil wala na sila sa learning experience. Kaya importante yung first game ng Gilas dahil after 19 hours makakalaban nila yung New Zealand. Habang ginagawa ko kasi ang episode na to, nagsisimula na yung game na New Zealand versus Iraq. Parang ang malas lagi sa bunutan ng Gilas. Yung New Zealand, well-rested yung schedule nila pero parang mas malas pa rin ang Taiwan dahil ang kalaban nila next game Iraq. Mas well-rested ang Iraq kumpara sa kanila. Parang nasa 14 or 15 hours lang din ang pagitan ng Taiwan versus Gilas tapos Taiwan versus Iraq. Kaya nga, base kay Coach Tim Cone, importante yung game. Hindi dahil lang yon sa Taiwan yung kalaban nila at laging binabandera yung Hinton Brothers, kundi dahil sa pahinga. Lamang ang Gilas kahit papano kontra sa Taiwan sa susunod nilang game. At least lamang ng 5 oras na pahinga yung Gilas doon. Base naman sa format, kung sino ang magiging first place sa kada group, automatic makakapasok ng quarterfinals. Yung number 2 at number 3 ng kada group dadaan ng qualification matches. Kaya malaki ang chance na makapasok ng Gilas sa qualification. Or kaya makapasok agad ng quarterfinals. Matagal na rin kasing binago ang format ng FIBA Asia. Dati ito kasi yung qualification tournament para sa Olympics at sa World Cup. Ngayon parang regional tournament gaya ng Eurobasket. Mula nang binago yung format or yung region ng FIBA Asia, sumama doon yung 2 big time team, New Zealand at Australia. Sa nakaraan 2 tournament, Australia ang nananalo. Undefeated pa sila, 12-0. Parang ang team na nagpahirap lang ata sa Australia noon, Lebanon Parang wala ding NBA player ngayon nakasama si Team Australia. Pero merong mga player ang i-scout sa FIBA Asia. Kasama kasi sa Team Australia si Dash Daniels, ang batang kapatid ni Dyson Daniels. So kung magtataka kayo kung bakit walang Pilipino nakakapasok sa NBA, dahil si Dash Daniels 17 years old pa lang, kasama na sa senior team ng kanilang national team at isa siya sa mga prospect para sa 2026 NBA draft. First rounder agad siya dun. Wala namang player para sa Gilas na nasa ganong edad at nasa isa sa mga prospect din. Kasi hindi nila kailangan maging matangkad doon dahil si Dash Daniels nasa 6'6 ang height. Common ng mga player yon ngayon dito sa Pilipinas dahil sa Viva Max. Yan ang pinakamalaking contribution nila sa basketball. Si Dash Daniels naman yung headliner na prospect na kasama sa FIBA Asia Cup Championship. Siya din yung youngest player ng Team Australia. Meron pang isa dun hindi ko lang makita yung pangalan Pero si Daniels nasa mock draft agad for next year NBA draft at binabantayan na siya ng mga scout.